Pleasant afternoon, everyone. My name is Chloe Esvenio and naniniwala sa kasabihang is better to take the risk than to regret. And now we're group 4 and now we're going to discuss the chapter 6, which is entitled Factors Contributing and Affecting the Development and Existence of Criminality. So A is geographical factor. So this factor believe that climate as well as the place is one among several factors leads an individual to commit a crime. So dito sa geographical factor, ito yung mga nakikita, mga nararamdaman or mga nararanasan na pwedeng maging cause para makapag-commit ng isang krimen ang isang tao. So first is North and South Pole. So according to Quetelet, thermic law of delinquency, crimes against person predominate in the South Pole and during warm season, while crimes against property predominate in the North Pole in cold countries. So sinasabi dito ni Quetelet sa theory niya na sa South Pole daw, which is yung mga may init na lugar, ang madalas daw na makumit na crime is crimes against person. Like for example, mga pagpatay, or mga violent crimes na pwedeng makumit. Kasi naniniwala si Quetelet na kapag mainit ang panahon is mas tumataas yung tension or mas nagiging aggressive ang isang tao. So sa North Pole naman, which is sa mga malalamig na lugar, is ang madalas daw na makumit na crimes dito is crimes against property. Kasi nga, like for example, mga pagnanakaw, mga basta nangunguha ng mga gamit, or mga kahit iba pa, basta may nagiging sila na isang bagay. Like, for example, di ba, pag malamig yung panahon, di ba, madalas nasa loob lang ng bahay ang mga tao. So, tahimik. So, ganon is parang iti-take advantage ng mga magnanakaw yung pagkakataon na yun para makapagnakaw. So next is the approach the equator. So according to Montesquieu, Spirit of Laws 1748, criminality increases in proportion as one approaches the equator and drunkenness increases as one approaches the North and South Pole. So dito is parang paras lang sila ng North and South Pole. Like kunwari, yung lugar nyo is malapit sa equator, which is, ang lugar nyo is malamig. Like for example, malamig. So, mas tumataas daw yung mga drunkenness increases. Like, di ba, kapag for example, like kunwari, di ba, yung mga tao dun sa malalamig na lugar na yon na nakatira malapit sa equator is nakakaramdam ng gusto nilang uminom ng alak. Di ba? Iinom sila para mainitan yung katawan nila. So kapag nakainom na sila, is pwedeng yun yung maging dahilan para tumaas yung tension or pagiging aggressive niya or ng isang tao para makapag-commit siya ng isang krimen. Like for example is crimes against. My name is Carlo D. U. Hermono. Season of the year. Crimes against person are more in summer than rainy season, while crimes against property is more during rainy season. Climatic condition directly affects one's ability and causes criminality during dry season. People get out of the houses more than and there are more contact and consequently more probability of personal violence. Sinasabi dito na mas maraming nakukumit na crimes pag tag-init kaysa sa tag-ulan. Kasi example, dahil na rin sa init ng panahon, nakaka-apekto ito sa behavior ng mga tao. Minsan nagkakagulo, napapaaway dahil na rin sa init ng panahon. Yun. Tapos soil formation. More crimes of violence are recorded in fertile level lands than in hilly ridge terrain. There are more congregations of people and there is more irritation. There is also more incidents of rape and district levels. Sinasabi dito na mas maraming nakukumit na crime sa mga patag na lugar kaysa sa mga bundukin. Example sa mga magsasaka. Dahil sa mga mababang kalidad ng lupa, ang mga magsasaka sa lugar na yun ay maaaring magkaroon ng mababang
ani or malulugi sa pananim. Ito ay maaaring mantong sa kahirapan at kawalan ng trabaho para sa mga magsasaka at sa kanilang mga pamilya. Dahil sa kawalan ng trabaho at kahirapan, mas malamang na ang mga tao ay nakikisali sa mga krimen tulad ng pagnanakaw, pagbebenta ng mga droga upang mabuhay. I'm Mark T. Melendez at naniniwala ako sa kasabihang hindi porket kalbo ay masamang tao. So, let's start. Man of the year. There are more incidents of violent crimes during warm months from April up to July, having its peak in May. This is due to May festivals, excursions, picnics, and other sorts of festivities wherein people are more in contact with one another. Kunwari, ano nga ba ang ano nga bang meron sa May? Siyempre, nandito na yung pesta ng dagat. So, may mga nangyaring insidenteng nalulunod na mga bata dahil sa kapabayaan ng mga magulang. O kaya, or di kaya mga matatandang pasaway na nakainom na tapos pinipilit pa nilang maligo kasi alam nila, siyempre, alam nyo na yung mga matatanda paglasing, pag nakakakita ng mga babae, gusto magpapansin dun, ganito ganyan, maliligo, para lang mapansin ng mga babae, lalo na paglasing sila. Ilang and temperature. According to Dexter, the number of arrests increases quite regularly with the increase of temperature. The increase of temperature affects the emotional state of individuals and leads to fighting. The influence of temperature upon females is greater than upon males. Example, mainit ang panahon tapos halimbawa ako, nagdadrive ako sa daan at nagmamadali ako sa school kasi may hinahabol ako. Tapos may biglang tumawid dun sa dadaanan ko. Sabihin na natin sa kasabihang mga kamote. Alam ko naman na familiar kayo sa word na kamote pagdating sa daan. Mga kamote riders, yung mga hindi sa sign or hindi nag-signal light kapag liliko na basta-basta na lang liliko tulad ng mga jeep, ganun, pag may mga bababang pasahero. Ako naman, siyempre may init yung panahon, tas may medyo naghahabol ako sa oras. Mag-iinit yung ulo ko tapos doon na magsisimula yung crime. Parang mag-iinitan kami ng ulo hanggang sa maggawa ng away. Siyempre din yung driver na yun, mainit din yung ulo niya kasi akala niya may sinasabi ako masama sa kanya or ako naman yung muntik na disgrasya, siyempre magagalit ako. Tas doon na magsisimula na magsusundukan kami or may kukuha siya ng batuta niya tas niya ako inampas sa ulo. Doon na magkakaroon ng crimes or pag-increase ng crime or arrest sa daan or sa iba't iba pang lugar. Yun lang po. Thank you. Good evening po, ma'am. My name is Marco Erupo. At naniniwala sa kasabihang pagkaya nila, paggawa mo sa kanila. Humidity and atmosphere pressure. According to survey, large number of assaults are to be found correlated with low humidity and small with high humidity.
it was explained that low and high humidity are both vitally and emotionally depressing to the individual. Ang humidity daw ay ang dami ng singaw na nasa hangin. Pag mataas daw ang humidity, mas marami ang moisture na nasa hangin. Halimbawa, sa araw ng tag-init. Kapag ang humidity ay mataas, madalas tayong pawisin at pakiramdam natin ay ang init. Kahit di naman ganun kataas yung temperatura. Nakabaliktaran naman kapag ang humidity ay mababa, pakiramdam natin ay malamig. Ngunit, makakaramdam tayo ng pangangati at pagtuyo ng balat. Atmosphere pressure. Ang presyon ng hangin ay ang bigat ng hangin na nasa ibabaw ng isang particular na lugar. Ito ay maaaring magbago depende sa particular na kondisyon ng panahon. Kung mataas ang presyon, kadalasang maganda ang panahon. Habang kapag mababa naman ang presyon, kadalasan nagdadala ito ng bagyo. Halimbawa, kapag sa panahon ng bagyo, kapag mababa ang presyon ng hangin, nagdadala ito ng malakas na ulan at hangin. Kapag mataas naman yung presyon, nagdadala ito ng kaya-ayang temperatura at sikat ng araw. Wind velocity. Under the small study, it was explained that during high wind, the number of arrests were less. It may to be due the presence of more carbon dioxide in the atmosphere that listen to vitally of men of commit violence. Wind velocity. Tumutukoy sa bilis ng direksyon ng hangin sa isang particular na lokasyon. Karaniwan itong sinusukat kada metro or segundo o kilometro bawat oras. Ang bilis ng hangin ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ibang salik ng kapaligiran ng tao. Halimbawa sa pagsusuri ng mananaliksik, kapag mabilis at mataas na hangin, ang bilang ng pag-aresto ng kaugnayan sa maras ng krimen ay kapansin-pansing bumababa. Halimbawa sa mga araw ng bilis ng hangin ay lumalagpas kada 30 km. Ang bilang ng naitatalang aksidente ay bumababa ng 25% kumpara sa mga tahimik na araw. Good day ma'am, good day classmates. I am Rendon Clyde Dosido. And my motto is, kung ang Tagalog ng elbow ay siko, baka pwede namang lambingin mo ako. So, di-discuss ko ngayon is the under logical factors, which is the physiognomy, phrenology, and craniology. So, first, physiognomy. This is the study of the relationship between the facial features and human conduct of a person in relation to his crimes. This study or science was used by Beccaria or Cesar Bonesa Marquese de Beccaria in 1764, which is yun yung Crime and Punishment, and Lavater in 1775, which is Physiognomical Fragment, which ang nagsasaad dito, sabi nila, malalaman ang isang criminal based on 1, observation of his physical appearance, then 2, which is measurement of the outward appearance. So, una is the observation of his physical appearance. Makikita mo pa lang sa pangangatawan ng isang tao kung criminal ba siya or may connect ba yung krimen na ginawa niya doon sa pangangatawan niya. Example, ako mapayat. Itong pangangatawan kong to, connected ba siya pag sinabi nilang ginawa ko na ako nag-snatch? Kasi imposible na ma-snatch ko yung isang bag if mas malakas yung i-snatchan ko. Kaya ayun, hindi pwede. Then next is the measurement of the outward appearance. According to my research, kasali dito ang hair color, texture, tas yung dalawa which is body weight and height. So, ang pagkakaintindi ko naman dito sa hair colors and skin, which is kunwari sa Amerika, 'di ba, may mga discrimination which is yung mga sabi natin black
Black American. Sila yung mga napupuruhan. Ganun yun. Then next is the phrenology and craniology. This is the study of the external formation of the skull that increases that indicates the formation of the brain, the development of its various parts in relation to the behavior of the criminal. So, maalala nyo na natakal ni ma'am ito last time, which is ang phrenology ay study ng ah, mga bukol outside the skull, and the craniology is the scientificong pag-aaral sa shape and sizes at iba pang karakteristik ng skull. So, ang pinapoint dito ay kung may relation ba ang iba't ibang bahagi ng brain. Brain naman dito, hindi skull. Brain development sa behavior ng criminal. So, example, si Peter gumagamit ng illegal na droga. So, yung paggamit niya yun is may epekto sa utak niya, which is addiction, tas mga parang hallucination, ganun. So, yung addiction na yun, pwedeng nakakapektuhan yung utak niya, which is pwede siyang maging addict, yun nga. Then, sa pagiging addict niya yun, pwede siyang maging mag-commit ng crime, which is, yun yung pinapoint ng relation ng iba't ibang bahagi ng brain development sa behavior ng criminal, which is yung phrenology and craniology. That's it, and thank you. Good day, ma'am. Good day, classmate. I am De Guzman Peter Jansi, and my motto is aanhin mo ang gwapo kung nandito naman ako. Ang i-discuss ko ngayon ay about sa physical defect and handicap. Study of physical defects and handicap in relationships to crime. Leaders of notorious criminal groups are usually nicknamed in according with their physical defect and handicap, such as funny word like Dorong Pilay, Asyong Bingot, Densyong Unano, and Roger Kumang, and others. Ang gustong sabihin nitong physical defect and handicap ay may mga criminal daw na may kapansanan na like ganito, physical defect and handicap, yung riding in tandem, like may isang pilay tsaka unano, pwede silang magpartner. Ang nickname nila ay Dorong Pilay at Baby Giant. Yan. Pwede silang gumawa ng krimen tulad ng pagnanakaw. Yun nga, riding in tandem nga. Tsaka sabi dito, ang physical defect daw ay physical defect and handicap ay kadalasang nasasangkot sa krimen dahil sa kapansanan nila. It's either sila yung nakagawa ng krimen or sila yung nakakagawa ng krimen, ay biktima ng krimen. Example, binubuli ka nila kasi bingot ka, kaya napuno ka, then sinaksak mo yung nambubuli sa'yo, kaya ka nakakommit ng crime. Another example, putol yung isa mong paa, then nakita ka nilang mag-isa and may dala kang mamahaling gamit, gagawin nilang advantage yung disability mo para nakawan ka. Yun. And another example, yung about sa magpartner, pwede silang gumawa ng grupo, yung mga may kapansanan na ganito. Pwede silang magpaawa, ganun, yung magpapatulong pero may kasama pala silang may kapansanan din, tas nanakawan ka nila nang hindi mo alam kasi nga may kapansanan nga sila, hindi mo akalain na nanakawan ka nila. Tas yun lang, tapos na. Good day everyone, my name is Margie B. Aquino, and my topic for today is all about athletic types and aesthetic type. And now I will discuss the athletic types and
aesthetic types. Ngayon is alamin natin kung ano ang pagkakaiba ng athletic at aesthetic type. Athletic type, those who are muscular and strong, they usually connected with crimes of violence. Ito ay ang mga malalaki ang katawan at malalakas. Sila ay kadalasang nauugnay sa mga krimen na karahasan. Ang halimbawa dito is dahil sa kanilang taglay na lakas at malalaki ang kanilang katawan, madalas na nasasangkot sila sa kasong karahasan sa kalye. Ang isa pang halimbawa dito is halimbawa sila magkakaibigan tas may isang dayong dumaan. Tas yung dayo na yun is parang hamonin nila ng away. Then pag nahamon na nila is doon na papasok yung pananakit like suntok. Then kaya may lakas silang maghamon ng away dahil nga malalaki ang kanilang katawan at malalakas sila. And ang aesthetic type naman is those are skinny and slender. Ito naman yung taong payat at sila ay maselan. Kadalasan sila naugnay sa krimen na katulad ng mga pagnanakaw at pandaraya. Halimbawa, dahil nga payat sila at maselan, madalas sila nasasangkot sa krimeng pagnanakaw. Pagnanakaw sa bahay, katulad yan, sa pagnanakaw na sa bahay, syempre, kayang-kaya nilang magnakaw sa bahay dahil nga payat sila. Kaya nilang umusok sa mga butas na kasya lang yung kanilang katawan, katulad ng bintana. Syempre, payat sila, parang hindi na sila mahihirapan doon dahil nga sa kanilang katawan. Then, hindi na din sila mahihirapang parang pag tatakbo sila, kayang-kaya nilang buhatin yung kanilang katawan dahil nga payat sila, hindi sila mahihirapan. Yun yung pagkakaiba ng athletic tapos aesthetic. Ang athletic, yun nga lang yung taong malalaki ang kanilang katawan tapos malalakas. Tapos yung aesthetic naman, yun nga yung mapayat tas sila maselan. Parang parehas lang din sila ng mesomorphic tapos ectomorphic. Ang pagkakaiba nga lang nila yung pangalan. Pero same lang din sila. Yun lang. Thank you.